Magandang araw mga kabayan. Update lang sa lahat ng nag-order kahapon. Eto na siya, naka-ready na lahat. 5 habak de lana, ito yun. Ito yung habak de lana San Benito. Magkakasama yung habak, lana, San Benito. Then, meron din tayong habak. Alam nyo naman kung anong bisa ng habak pang laban yan. Meron tong mga sekretong sangkap. Kasi ito yung gabay medalyon. Yung meron mo siya sa loob. Itong dalawa. Nandito rin, may umorder din ng lana natin. Naka-ready na siya. Saka available na din itong libreta. Sa libreta natin mga kabayan, meron tong bond paper na kasama sa loob. Merong orasyon na haek. Haek yun yung gagamitin yung orasyon para magbuhay ng tangan, medalyon, anti-anting. Then meron din siyang poder, yung ilalagay mo sa katawan mo, pang protection, orasyon yun. Then meron din siyang pang pondo sa iyong sarili. Kaya siya nasa bond paper kasi libreta to, personal mo siyang gamit. Ikaw yung magsusulat dito sa libreta. Ikaw lang yung pwedeng magsulat kasi pagmamayari mo yan. Ngayon, iaano ko muna to. Hisindihan ko tong gabay medalyon sa i-cleanse natin gamit ng candle. Sa lahat ng gustong umabol, pwede pa kasi mag-shipping kami bukas. Yun lang. Maraming salamat mga kabayan. Natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo? Huwag mong ibuntun sa akin ng sisi sa mga mangyayari sa'yo. Binalaan na kita pero anong ginawa mo? Nakinig ka ba? At ngayon, ako ang sisisihin mo kung bakit ganyan ang tingin sa'yo ng mga tao. Pag-uusap ng dalawa. Naramdaman ni Mang Oscar ang biglaang pagtaas ng enerhiya ni Isigani. Kaya dali-dali itong lumabas ng tahanan dahil alam ng matanda ang susunod na mangyayari sa oras na hindi pa niya ito awatin. Magsitigil kayong dalawa. Kung gusto niyong magkaharap, maaari niyong gawin ang bagay na yan sa subukan. Huwag dito sa bakurang ko. Matuto kang rumispeto sa tahanan ng may tahanan, Luna. Wika ni Mang Oscar. Ngunit tila nawala na din ang pagrespeto nito sa mga nakakatanda. Sige lang Manong Oscar. Magpakaligaya ka ngayon sa otoridad na meron ka bilang kasapi ng konseho. Dahil hindi magtatagal, mawawala din yan sa'yo. Dahil ako ang tatanghaling pinakamalakas. Wika ni Luna. Maging ang matanda ay natawa sa mga pinagsasabi nito. Hindi ito mapigilan ni Mang Oscar at lalong napaya si Luna. Dali-dali itong tumakbo palayo ng tahanan nila Isigani. Lumabas naman ng tahanan si Mang Oscar na sinasapo ang tiyan sa kakatawa. Ay nako, nababaliw na nga yata talaga yung kaibigan mo, Isigani. Saan ba niya nakuha yung sinasabi niya? Tanong ni Mang Oscar. Nagsimula yan nung bumalik kami sa bundok sa bundok ng Sarangay. Kung tutusin, wala naman talaga siyang ginawa kundi umasa sa akin Pero ayoko naman kasing ipagmalaki yun, Tay. Aminin ko, hinangad ko din ang kapangyarihan ng Sarangay. Ngunit nang malaman ko ang naging epekto nito sa kanyang teritoryo, hindi ko na ginusto na kunin yung sungay ng nilalang. Pero si Luna, talagang hindi mapigilan. Tugon ni Isigani. Hindi na biro ang saltik ng kaibigan mo, Isigani. Kailangan mong pigilan yan bago pa mahuli ang lahat. Kung hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nasa paligid niya. Wika ni Mang Oscar. Yan na nga din mismo ang gagawin ko, Tay. Alam ko pong malaking banta si Luna sa mga kapwa natin manggagamot. Dahil hindi siya titigil sa kakahamon sa mga yun Hanggat sa mapatunayan niya na siya ang pinakamalakas kahit kanino man. Tugon ni Isigani. Ikaw na ang bahala dyan sa kaibigan mo. Baka kung sino pa ang makasawata dyan ano pa ang mangyari sa kanya. Masyado siyang kinain ng tangan niyang bertud. Pero hindi niya alam ang magiging kapalit at epekto nito sa kanya. Wika ni Mang Oscar.
Titiyakin ko po sa inyo, Tay. Ako po ang unang sasawata kay Luna. Sa totoo lang, kahit ganun ang ugali nun, kaibigan pa din naman ang tingin ko sa kanya. Gusto ko lang siyang magising sa katotohanan. Hindi lang sa taglay na gamit ang basya ng pagiging malakas. Tugon ni Isigani. Kinabukasan. Maagang nagdatingan ang mga konseho kasama ang kanika nilang mga alalay. Alam ng mga ito ang banta na panganib sa katauhan ni Luna, kaya pinili nilang magdala ng mapagkakatiwalaang kasama. Matapos maianda ang pagdarausan ng pagpupulong, kagad nang pinapasok ni Isigani ang mga kasapi ng konseho. Kasama dito ang isa sa mga matalik na kaibigan ni Tatang Jonas at ang anak nitong si Tomas na nagsisilbi niyang kanang kamay. Masaya po ako at nagkita tayo muli, Tatang Jonas. Kumusta na po kayo? Aba, si Tomas, binatang binata na. Wika ni Isigani. Oo nga pala, no? Ilang taon na ba nakalipas nang huling nagdaos ng ganitong pagpupulong? Sa pagkakatanda ko, nang maupo ang tatay mo bilang ulo ng konseho, tama ba ko? May 6 na taon na yun . Mukhang naaamoy ko kung anong dahilan ng pagpupulong na to. Siguro, sasabihin na ng tatay mo kung sinong hahalili sa kanya. Tugon ni Tatang Jonas. Tama po kayo. Mahalaga nga po ang pagpupulong na to. Pero hindi dahil sasabihin ni tatay kung sinong papalit sa kanya, kundi dahil sa magaganap na taunang subukan. Mamaya malalaman niyo po ang buong detalye. Sa ngayon, maupo na po muna kayo sa pwesto niyo. Muling wika ni Isigani. Karapat dapat kang humalili sa iyong ama dahil nakikita ko siya sa iyo. Manang-mana ka sa kanya . Wika ni Tatang Jonas. Napangiti na lang si Isigani sa mga narinig mula sa kaibigan. Matapos ay lumabas na ito upang antayin ang iba pang kasapi. Ilang minuto pa ang nakalipas, nagdatingan na ang mga ito. Sinimulan na ang pagpupulong. Hindi na nagsayang pa ng panahon si Mang Oscar. Kagad nitong tinalakay ang tungkol sa nangyari kay Luna. Hindi nalingid sa ilan sa atin ang ginawa ng anak ko at ng isa sa aming kababaryo, si Luna. Nagtagumpay silang makuha ang sungay ng Sarangay. Ngunit sa kasamaang palad, napunta ito sa mga maling kamay. Isigani, ikaw na ang magpaliwanag ng maunawaan ng mga kasama natin ang nangyari. Wika ni Mang Oscar. Pinaliwanag ni Isigani ang lahat ng nangyari. Simula pa lang nang papakyat sila ng kabundukan hanggang sa makuha nila ang sungay. Walang itinagong detalye ang binata na kagad namang pinaniwalaan ng konseho dahil buo ang tiwala ng mga ito sa anak ni Mang Oscar. Kung ganon, sinasabi mo Isigani, mapanganib si Luna? Tanong ni Tatang Jonas. Ikinalulungkot ko pong sabihin, pero totoo po ang narinig nyo. Hindi maganda ang naging epekto nito sa katauhan ng kaibigan ko. Kaya po kayo pinatawag upang mapag-usapan ang gagawin natin sa gaganaping taunang subukan. Alam kong malalaki ang tiwala nyo sa mga taglay nyong gamit. Ngunit ako na po ang magsasabi sa inyo, mga kasama. Hindi pangkaraniwan ang lakas sa taglay ng bertud ng Sarangay. At alam ng lahat na gusto ni Luna na makuha ang titulong pinakamalakas sa bertudes. Pagpapaliwanag ni Isigani, nagbulungan ang mga kasapi ng konseho dahil alam nila na walang ganong titulo. Alam natin lahat na walang ganong titulo. Ewan ko kung saan kinuha ni Luna ang ganyang ideya . Pero kung yan ang nais niyang patunayan, o di sige, yan ang ibibigay natin sa kanya.
Tugon ni Mang Oscar. Hindi ko kine-question ang gusto mong mangyari sa Supremo. Pero ang tanong ko lang, meron ba sa ating may sapat na lakas upang harapin si Luna? Tanong ni Tatang Jonas. Wala ni isa sa mga naroon ang naglakas ng loob na sumagot. Kaya naman si Isigani na ang nagsalita. Kaya kong labanan si Luna at makipagsabayan sa kanya. Wika ni Isigani. Ngunit kagad itong inawat ng ama. Kung ako ang masusunod, pwede nating gawin yan. Pero dahil anak ka ng Supremo, ikinalulungkot kong sabihin na hindi ka maaaring makipaglaban. Ito ang batas ng ating samahan na kailangang irespeto. Tugon ni Mang Oscar. Nauunawaan ko po, tay. Pero wala ni isa sa mga kasama natin ang gustong lumaban. Muling wika ni Isigani. Sa pagkakataong ito, nakisali sa usapan si Tatang Jonas. Walang may gustong lumaban dahil hindi nila alam ang kanilang mga kakaharapin. Hindi pamilyar sa kanila ang bertud na tanga ni Luna, kaya ganoon ang pag-aalala nila. Wika ni Tatang Jonas. Kaya nga po hayaan niyo akong lumaban. Isa pa kaibigan ko si Luna. Alam ko kung papaano siya pipigilan. Tugon ni Isigani. Ngunit kahit gaano kapulido ang rason nito, hindi pa rin siya pinayagan na makasapi ng konseho dahil ayon sa batas ng mga ito, kailangan formal kang kasapi ng samahan bago ka makisali sa subukan ng lakas. Sa kasamaang palad, hindi kasapi si Isigani kahit anak siya ng Supremo. Hindi naman ito nakikisali sa mga taunang subukan ng gamit sa kanilang baryo. Alam ko kung gaano mo kagustong mapigilan ng kaibigan mo. Pero pasensya na anak. Dahil wala akong magagawa. Hindi ko maaaring baguhin ang ating alituntunin. Wika ni Mang Oscar. Wala nang nagawa ang binata kung hindi ang sumunod. Sa pagpupulong na yun, napagkasunduan ng konseho na hayaang sumali si Luna sa subukan. Sinabihan ni Mang Oscar ang lahat na kasaping sasali na gawin ang lahat ng makakaya para matalo o mailagay sa dapat kalagyan si Luna. Matapos ang pagpupulong, kagad na ding nagpaalam ang mga kasapi. Nagpaiwan naman si Tomas at Tatang Jonas upang kausapin sina Mang Oscar at Isigani. Alam kong dismayado ka sa nangyayari, Isigani. Ngunit wala tayo magagawa dahil masusunod pa din ang alituntunin ng samahan. Kaya kami nagpaiwan ni Tomas upang makipag-usap ng mga bagay na hindi dapat malaman ng konseho. Wika ni Tatang Jonas. May mga plano kong naisip at hindi ko ito maisasagawa kung walang tulong mula sa inyo, Jonas. Kaya ko kayo pinaiwan. Hindi naman lingid sa kalaman ng konseho na matalik tayong magkaibigan, kaya hindi sila maghihinala sa atin. Tugon ni Mang Oscar. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Tatang Jonas. Kagad itong sinabi ang planong nabuo kasama si Tomas. Bueno, hindi na ako maaaring magtagal pa, kaya sasabihin ko na ang plano. Lalaban din si Tomas sa subukan. At kung talagang gusto mong makalaban si Luna at pigilan ang mga binabalak niya, sumali ka sa subukan. Nang sa ganon, magkaroon ka ng pagkakataong makaharap si Tomas. At sa oras na manalo ka sa laban, may pag-asang ikaw ang lalabanan ni Luna. Wika ni Tatang Jonas. Medyo matrabaho yung prosesong yan, Manong ah. At isa pa, alam kong hindi rin magpapatalong anak nyo.
Tugon ni Isigani. Mali ka, Kuya Isigani. Ang plano namin ni tatay, hahamunin kita. Pero magpapatalo ko. At kapag nanalo ka sa subukan, magkakaroon ka ng pagkakataong pumili ng susunod mong kakalabanin. Wika ni Tomas. Napangiti naman si Isigani sa plano ng mga ito. Alam niyang gagana ang paraang iyon. Kaya walang pagdadalawang isip na sumang-ayon ng binata sa gustong mangyari ni Tatang Jonas. Matapos makuha ang pagsang-ayon ng mag-ama, kaagad na ding nagpaalam si Mang Jonas. Ngunit saktong paglabas ng tahanan ni Mang Oscar, saka naman ang pagdating ni Luna. Oh, anong problema? Uuwi na kayo? Ngayon pa lang ako dumating ah. Wika ni Luna. Nakatitig lang sa kanya si Tatang Jonas. Inis na inis ito dahil sa kayabangang ipinapakita. Maging si Tomas, kamuntika na ding hindi mapigilan ng ama. Tapos na ang pagpupulong. Pasensya na kung hindi ka namin inantay pang dumating dahil hindi ka naman kasapi ng konseho. Wika ni Tatang Jonas. Tumawa ng malakas si Luna. Naglakad papalapit kay Tatang Jonas. Konseho. Sige lang. Patuloy niyo lang gamitin ang katagang yan. Dahil ilang araw na lang naman, tuluyan kong bubuwagin ang konsehong sinasabi niyo at tatanghaling bilang pinakamalakas sa bertudes dito sa ating baryo. Wika ni Luna. Napailing na lang si Tatang Jonas dahil talagang pinasok na ng kakaibang hangin ang utak ni Luna. Sige, sabihin mo kung anong gusto mo. Wala namang nagbabawal sa'yo, Luna. Bueno, mauna na kami. Medyo malayo pang lalakbay namin eh. Tugon ni Tatang Jonas. Ibinaling naman ito ang atensyon kay Isigani na nooy nagtitimpi lang din sa kayabangan nito. Hindi mo man lang ba ako halukin ng kape, Isigani? Tanong ni Luna. Pasensya ka na, wala kaming kape. Ngayon, ano pa ang kailangan mo? Kung magkakape ka lang din dito sa bahay ko, aba pasensya na, hindi to kape yan ha. Doon ka kay Aling During magkape. Tugon ni Isigani. Kagad siyang pumasok ng tahanan. Naiwan si Luna sa labas ng bahay. At nang silipin ni Mang Oscar, nanggagalaiti ang mukha ni Luna sa galit. Dali-dali itong naglakad palayo. Nang mawala na sa lugar, hindi mapigilan ng mag-ama ang kakatawa. Ay nako, kakaibang angas din ang taglay ng kaibigan mo na yun ah. Wika ni Mang Oscar. Simula naman dati maangas na talaga si Luna eh. Yumabang lang lalo nang makuha niya ang sungay ng sarangay. Pero huwag kang mag-alala tay, dahil darating ang araw na ilulugar siya na makasama natin. Pag-uusap ng dalawa. Ang buong akala ng mga ito, walang gagawing masama si Luna. Ngunit pagsapit ng hapon, isa sa mga kababaryo nila ang lumapit. May dalang masamang balita. O Lino, anong problema? Bakit ka umahangos? Tanong ni Mang Oscar. Si Mang Crispin po at si Benjo, ginulpi ni Luna. Doon po sa may tubaan, bilisan niyo po. Ayaw pong magpaawat ng isang yun. Wika ng kababaryong nagngangalang Lino. Hindi na nagsayang pa ng oras ang mag-ama. Dali-dali nila itong pinuntahan. Nang makarating sa lugar, naabutan nila si Luna. Nakaupo sa mesa
Habang pinagmamasdan ang dalawang kalalakihang namimilipit sa sakit, pagulong-gulong ito sa sahig. Napangat ito ng tingin sa dalawa. Ngumiti ng nakakaloko. Tumayo at nilapitan ang dalawang lalaki. Sabay apak sa ulo ni Benjo. Ang dalawang ito ay kilala bilang mabangis sa tagatugis ng mga aswang. Ngunit sa pagkakataong iyon, apak-apak ni Luna ang kanilang mga ulo. Mabuti naman at nandito na kayo. Kung hindi pa ako gagawa ng kalokohan, hindi nyo pa ako papansinin, no? Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung anong kaya kong gawin. Ang dalawang ito ay halimbawa pa lang ng mangyayari sa inyong lahat. Wika ni Luna. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakapagpigil pa si Isigani. Isang malakas sa suntok ang ibinigay nito sa kaibigan. Tumalsik ito palabas ng tubaan. Dali-dali namang sinundan ni Isigani ang kaibigan. Pinasundan ng malalakas na sipa sa sikmura. Kung mahal mo pa ang buhay mo, itigil mo na ang kaibang ito. Kailanman, walang pinakamalakas na tingero. Kailan ka ba mamumulat sa katotohanan, Luna? Walang nagpapaligsahan dito. Wika ni Isigani. Matapos gulpe ng kaibigan, kagad na itong umalis sa lugar. Naiwan naman si Mang Oscar. Sa haba ng panahon kong naninirahan sa baryong ito, ngayon pa lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makakita ng isang kagaya mo. Gahaman sa kapangyarihan at pagkilala ng iba. Hindi ko alam kung paano kang nabubuhay sa ganyang sistema. Wika ni Mang Oscar. Iniwan niya na din si Luna. Ni isa sa mga taong naroon. Walang tumulong sa kanya para makatayo. Sa halip, iniwan din siya ng mga ito na naging dahilan para mas lalong tumindi ang galit sa mga kababaryo. Ngunit sa kabila ng ginawa ni Isigani, hindi pa rin ito natinag. Itinuloy pa din ni Luna ang ginagawang panggugulo. Hanggang sa halos lahat ng mga kilalang malalakas sa Bertudes, nagawa niyang talunin. Mukhang wala nang subukan pang mangyayari. Paniguradong aatras na ang lahat ng ating mga kasamahan dahil sa ginagawa nitong si Luna. Wika ni Mang Oscar. Hindi po ako makakapayag na masira ang taunang tradisyon ng ating baryo dahil lang sa kalokohan ng taong yan. Pero kung ito lang ang tanging paraan para maiwasan ang mas malaking pinsala, siguro nga, hayaan na lang natin siyang tawagin ng sarili niya bilang pinakamalakas. Tugon ni Isigani. Hindi na nagpatawag pa ng pagpupulong si Mang Oscar. Sa halip, isa-isa nilang pinuntahan ng pangunahing kasapi ng samahan upang ipaalam na wala nang subukang mangyayari. At para makaiwas sa gulo, hayaan na lang si Luna na kilalanin ang sarili bilang pinakamalakas. Sumang-ayon naman ang mga ito, alang-alang sa ikakatahimik ng baryo. Sa paglipas ng mga araw, napagtanto ni Luna na wala nang lumalaban sa kanya. Palagi din siyang nilalapitan ng mga taong may mabigat na karamdaman. Nagagawa niya itong pagalingin gamit ang bertud ng sungay ng sarangay. Naging kontento na si Luna sa nangyayari. Unti-unti na ding nawala ang atensyon sa baryo. Dahil kahit papano, nakakatulong naman si Luna sa kanila. Nagkamali lang sila ng pag-unawa sa gustong mangyari ni Luna. Habang tumatagal, lalong dumadami ang mga nagpapagamot kay Luna. Maging ang ilan sa kanilang mga kababaryo sa kanya lumalapit upang magpabasbas ng gamit.
Sa tuwing napapadaan si Isigani sa tahanan ni Luna, nakikita nito ang ilan sa mga kababaryo nilang minsang nakalaban ni Luna. Nakikipag-inuman, masayang nag-uusap. Napangiti si Isigani dahil kahit papano, unti-unti nang tinatanggap ng mga tao ang kaibigan. Hinayaan na lang muna ito ng binata. Ngunit nang minsang magkasalubong ang dalawa sa bayan, napansin ni Isigani nangingitim ang ilang bahagi ng balat ni Luna. Namamayat ito na parang dinapuan ng kung ano sakit. "O Luna, anong nangyari sa'yo? Bakit parang namamayat ka? At saka na paano yung balat mo?" Tanong ni Isigani. "Wala to pare, siguro masyado ko lang pinagtuunan ng pansin yung kalusugan ng iba." Tugon ni Luna. "Napagtuunan mo ng pansin ng iba. Pero paano yung sayo, napabayaan mo? Hindi ganyan ang totoong asal ng isang manggagamot na inaasahan ng mga tao. Kailangan mong unahin ang sariling kalusugan bago ang iba. Ilang beses ko ba yung sasabihin sa'yo?" Muling wika ni Isigani. Ni minsan ay hindi nawala ang pagtingin nito kay Luna bilang matalik na kaibigan. "Ayan ka na naman eh. Para kang si Tatang Oscar. O sige na, mauna na ako. Kailangan ko pang puntahan si nanay." Tugon ni Luna. Matapos ay kagad na itong lumakad. Ilang araw pa ang nakalipas. Nang mapansin ni Isigani na hindi na gaanong lumalabas si Luna, pinuntahan niya ang tahanan ng kaibigan. Gaya dati, may ilang kalalakihang nakaupo sa labas ng tahanan, nag-uusap. Ngunit sa pagkakataong iyon, masyadong tahimik ang paligid na parang may ipinagluluksa. Dahan-dahang tumuloy si Isigani. Tinanong ang mga kalalakihang nasa labas, ngunit walang maisagot ang mga ito. Pagpasok ni Isigani sa tahanan, nakita nitong nakaratay sa higaan si Luna. Tuyong-tuyo ang balat na tila sinipsip. Walang tigil ang pag-agos ng dugo sa bibig at mga mata. Hindi rin magawang lapitan ng binata ang kaibigan dahil sa poder ng sungay ng sarangay. Nakita nito ang bertud na nasa kamay ni Luna. Gumagapang ang maliliit na ugat na nakakonekta sa kanyang kamay. Napagtanto ni Isigani na sa tuwing gagamitin ni Luna ang kakayahan ng bertud, hinihigop nito ang kanyang kaluluwa at pisikal na enerhiya. Wala nang nagawa si Isigani kung hindi tanggapin ang kamatayan ng kaibigan. Dali-dali itong umalis. Ipinaalam kay Mang Oscar ang nangyari. Hindi na ako nagulat, Isigani. Alam kong mangyayari ito eh. Sana nakinig kayo kay Manong Tala na may kapalitang kakayahang ibibigay ng bertud ng saragay. Wika ni Mang Oscar. Binalaan ko din si Luna, tay. Alam ko may kasalanan din ako sa nangyari sa kanya eh. Pero huli na ang lahat. Huli na para magsisi. Wala nang magagawa eh. Tugon ni Isigani. At dahil wala nang ibang kamag-anak si Luna, pinili nilang ipaayos ang libing ng kaibigan. Pinag-usapan din ng konseho ang nangyari. Maaari pang magdala ng kapahamakan ng bertud ng sarangay sa iba. Kaya hanggat maaari, iselyo ito at ilibing kasama ang katawan ni Luna. Nang sa ganon, walang ibang makikinabang. Wika ni Tatang Jonas. Sinang-ayon na naman ito ng lahat. Hindi na din pinatagal ng mga ito ang burol. Matapos ang 3 araw, inilibing nila ang bangkay ni Luna kasama ang sungay.
Ilang linggo ang nakalipas matapos ang libing ni Luna. Dinapuan ng matinding karamdaman ng baryo. Marami sa mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan ay tinamaan. Ilang buhay din ang binawi ng karamdamang iyon. Maging ang mga bukirin, unti-unti nang natutuyo. Nakaranas ng matinding taggutom. Hindi lang ang baryo nila Isigani, kundi maging ang buong bayang sumasakop dito. Isang gabi habang nagpapahinga si Isigani, bigla itong nanaginip ng tungkol sa bertud. Nakikita nito ang libingan ni Luna na unti-unting nagbubukas. Naririnig ang tinig ng kaibigan. Tinatawag ang kanyang pangalan. Nung una ay hindi niya ito pinapansin. Ngunit kalaunan ay halos gabi-gabi nang nararanasan. Hanggang sa naging malinaw sa kanya ang gustong iparating ng kaibigan. Maging ang koneksyon nito sa mga nangyayari sa baryo. Isinangguni ng binata kay Manong Tala ang panaginip. Kinumpirma nito na totoo ang sinasabi ng binata. Totoo ang iyong sapantaha, Isigani. May kinalaman nga ang bertud ng sarangay sa mga nangyayari sa baryo. Kailangan mo itong makuha upang matigil ang kamalasang nagaganap sa lugar. Wika ni Manong Tala. Ngunit may alinlangan sa isip ng binata dahil na din sa nangyari kay Luna. Matapos makipag-usap, kaagad nagpaalam si Isigani. Pinag-iisipan nitong mabuti ang sinabi ng matanda dahil sa takot na baka matulad siya sa kaibigan. Ilang araw din ang lumipas. Patuloy lang na dumarami ang naaapektuhan ng kumakalat na sumpa. Sa tuwing may nasasawi, bagyang nakukonsensya ang binata dahil alam niyang meron siyang magagawa para matigil ang lahat ng ito. Patuloy lang na nagsawalang kibo si Isigani hanggang sa hindi na nito makayanan ang bigat ng pag-usig sa kanyang konsensya at ang bangungot na gabi-gabing dumadalaw sa kanyang pagtulog. Muling pinunta ni Isigani si Manong Tala upang hingiin ang payo nito tungkol sa pagkuha ng sungay ng sarangay sa libingan ni Luna. Alam mo, Isigani, ang bawat bertud na mula sa mga elemento may iba't ibang bisa at katangian. Nasa tao kung paano niya ito gagamitin, kung pagyayabungin niya ba upang makatulong sa kapwa o sasarilinin at makapagdulot sa iba ng sumpa. Pinili ng kaibigan mo ang ikalawang pagpipilian. Kaya kinakailangan niyang pagdusahan ang naging kabayaran nito. Ang tanong ko sa iyo, ito rin ba ang landas na pipiliin mo kung sakaling ikaw ang nakakuha ng bertud ng sarangay? Wika ni Manong Tala. Muling nagbalik sa isip ni Isigani ang lahat ng mga itinuro nito. Noong nagsisimula pa lang siya bilang antingero, ayon sa matanda, kahit ano pa ang pinagmula ng isang mutya, nakadepende pa din ang bisa nito sa taong gagamit at sa paraan ng paggagamitan nito. Nagiging masama lang ang isang mutya sa oras na nilamon ng pagiging makasarili ang taong may tangan. Sa pagkakataong iyon, tila nagkaroon ng lakas ng loob si Isigani na kunin sa libingan ni Luna ang mutya. Andoon pa rin ang alinlangan, ngunit mas nangibabaw sa binata ang kagustuhan na mailigtas sa mga kababaryo mula sa sumpang dulot ng sungay ng sarangay. Manong, kailangan niyo po akong turuan kung paano makakalas ang poder na nakabalot sa katawan ng kaibigan ko. Mula po yan mismo sa sungay ng sarangay. Wika ni Isigani. Biglang napangiti si Manong Tala
nang marinig ang tanong ng binata. Simple lang para matanggal ang poder ng sungay. Gumamit ka ng itim na tela. Isaklob mo sa kanya bago mo damputin. Nang sa ganon sa oras na hawak mo na ito, lilipat sa iyo ang bakod at poder na ibinigay niya sa kanyang Panginoon. At hindi lang yan, susubukin ka din ng bertud kung karapat dapat ka sa kanyang proteksyon. Wika ni Manong Tala. Matapos makipag-usap, kagad nang umalis ang binata papunta sa sementeryong pinaglibingan kay Luna. Nakatayo ito sa puntod ng kaibigan. Bagyang natawa dahil may naalala siyang kaganapan. Naalala ko yung mga panahong nagsisimula pa lang tayo, Luna. Parang ganito din yung tagpo eh. Yun nga lang, ikaw naman ngayon yung huhukayin ko. Wika ni Isigani. Kaunting kaalaman. Nung kabataan ni Luna at Isigani, madalas silang nagpupunta ng sementeryo upang manguha ng tuway-tuway ng tao. Ipinagbibili naman ito sa mga mangkukulam o hindi kaya naman sa mga tao na naghahanap sa kapatagan. Habang naghukay, hindi maiwasan ni Isigani ang maluha dahil hindi ito makapaniwala na nasa loob ng hukay na yun ang kanyang matalik na kaibigan. Ilang sandali pa, narating na nito ang mismong ataul. Binuksan. Nakita ang sungay ng sarangay na nooy hawak-hawak pa din ni Luna. Unti-unti siyang nakakaramdam ng sakit ng ulo dahil sa malakas na enerhiyang inilalabas ng sungay bilang depensa. Kaagad niya itong tinakpan ng dalang itim na tela, dinampot at nang tuluyang makuha, nawala ang pananakit ng kanyang ulo kaya mabilis na itong tinakpan ng hukay at umalis sa lugar. Muling bumalik si Isigani sa tahanan ni Manong Tala at ipinakita ang sungay ng sarangay. Ito pala ang sinasabi nilang sungay ng sarangay. Kamangha-mangha. Ako nang bahalang maglinis at magkonsagra nito. Balikan mo na lang sa akin matapos ang 7 araw. Wika ni Manong Tala. Matapos maibigay ang bertud kay Manong Tala, kagad na itong umuwi. Nahiga ang binata, kagad ding nakatulog. Kinabukasan, maagang nagising ang binata. Napansin ito na wala na ang mga panaginip tungkol sa bertud. Maaga itong naglakad-lakad sa baryo sa pag-asang makikitang nawala na rin ang sumpa sa mga tao. Ngunit tila pinagsukluban ng langit at lupa si Isigani nang makita ang mga kabataang inilalabas ng kanilang mga tahanan na wala ng buhay. Patuloy siyang nag-ikot sa paligid. Natagpuan sina Tatang Jonas nang gagamot sa lugar. Kagad siyang lumapit upang tumulong ngunit pinigilan na ito ng matanda. Hindi na iyo, magpahinga ka. Dahil alam kong pagod ka din sa pagtulong sa iba. Hayaan mo na kami ni Tomas sa panggagamot. At isa pa, meron pa tayong mga ibang kasamahan na nakikitulong. Wika ni Tatang Jonas. Kung may magagawa lang sana ako para alisin ang ganitong sumpa, ginawa ko na. Kaso wala eh. Hindi ko rin alam kung paano sila matutulungan. Wika ni Isigani. Nagawa mo na ang dapat mong gawin, iyo. Kami naman ang dapat kumilos. Magpahinga ka muna sandali. Wika ni Tatang Jonas. Nagpatuloy sa paglalakad si Isigani. Nakita ang ilan sa kanyang mga kababaryo
na inililibing ang kanilang mga namatay na kaanak. Hindi makapaniwala ang binata na mangyayari ito sa kanilang baryo. Nagbalik sa kanya ang mga masasayang alaala nung kabataan pa nila ni Luna. Ang mga luntiang bukid noon na palaruan, ngayon ay naging libingan ng mga yumao niyang kalaro. Hindi maiwasan ni Isigani ang maluha habang nakikitang nagdadalamhati ang bawat ina, anak at asawang naulila ng mga kalalakihang namatay sa sumpang idinulot ng sungay ng sarangay. Paulit-ulit na ginagawa ni Isigani ang pag-iikot sa kabayanan. Tuwing umaga, wala pa ring pagbabago. May ilang pa ring nakaratay sa higaan habang inaantay ang pagdating ng hindi karapat-dapat na kamatayan. Ikapitong araw na mula nang sabihin ni Manong Tala na bumalik siya para kunin ang sungay ng sarangay. Pagdating nito sa tahanan ni Manong Tala, nakita niya ang matandang nakaupo sa atangan habang hawak-hawak ang sungay. "Eto na ang sungay! Malinis na yan at konsagrado na din. Ngayon gawin mo ang nararapat mong gawin sa gamit na yan." Matapos siabot ni Manong Tala ang sungay, kakaibang gaan ng pakiramdam ang bumalot kay Isigani. Maging ang kapaligiran, tila biglang naningkad. Sa pagkakataong iyon, alam ng binata na nagbago ang ora ng sungay ng sarangay. "Maraming salamat po, Manong Tala. Sige po, kailangan ko nang umalis. May kailangan pa akong gawin." Tugon ni Isigani. Sabay karipas ng takbo pabalik sa kinaroroonan nila Tatang Jonas. Nagulat naman ang mga ito nang makita ang binata na suot ang sungay ng sarangay. "O iyo, nasa iyo pala ang sungay ng sarangay. Paano mo nakuha yan?" Tanong ni Tatang Jonas. Pinaliwanag naman ni Isigani ang lahat. Matapos ang pag-uusap, sinimulan nila ang panggagamot. Sa awa ng Diyos, marami ang gumaling at nanumbalik sa dati nilang mga lakas. May ilan pang kamuntikan ng mamatay, ngunit nagawa pa itong magamot ni Isigani. Unti-unting dumami ang mga taong natulungan ng binata, ngunit tila may napapansin ito. May kakaibang nangyayari sa kanyang mga kamay. Unti-unti itong nanginginig, nakakaramdam ng bagyang panghihina. Ngunit hindi niya ito gaanong ininda sa pag-aakalang normal lang ito dahil gumagamit siya ng lakas sa panggagamot. Sa kabila ng mga nararamdaman, hindi pa rin huminto si Isigani sa panggagamot. Tuwing matatapos ito, bumabagsak ang kanyang katawan. Hindi na nito nagagawa pang kumilos. Sa tulong naman ni Mang Oscar, nagagawa ng binatang manumbalik ang dating lakas. Ang buong akala ni Isigani, matatapos ang problema ng mga sakit sa mga kababaryo. Ang hindi niya alam, may mas malala pang problemang kakarapin ang lugar. Isang hapon habang naglalakad pauwi, nakasalubong nito ang ilang katao. Hindi pamilyar ang itsura ng mga ito. Kaya alam ni Isigani na dayo sa lugar ang pangkat. Nag-iikot sa paligid ang mga kalalakian na tila may kung anong hinahanap. Hanggang sa ilang beses niya itong nakasalubong. At ang nakakapagtaka, simula nang dumating sa lugar ang mga kalalakian, halos gabi-gabi, may namamatay na alagang hayop ang mga taga-baryo. Dito na nagsimulang magduda si Isigani, kaya naman kinausap nito ang ama.
at ang ilang naiwang kasapi ng konseho. Ayon sa mga ito, napansin na din nila ang grupo ng mga kalalakian, ngunit hindi na lang nila pinansin dahil wala naman silang nakikitang ginagawang masama. Ngunit dahil sa sinabi ni Isigani, nagpa siyang magsagawa ng pagpapatrolya ang konseho. At dito nila napag-alaman na ang mga nawawalang hayop sa baryo natatagpo ang patay sa tabing ilog. Wasak ang tiyan, walang lamang loob, partikular ang atay at puso. Isang nilalang ang alam kong may gawa nito. Pero pasalamat pa din tayo dahil hindi tao ang kanilang sinasalakay. Ganun pa man, huwag magpakampante sa mga nangyayari. Dahil sa oras na madiskubre nilang humina ng husto ang ating depensa, mga tao naman ang kanilang sasalakayin. Wika ni Tatang Jonas. Tama ka, Jonas. Hindi natin sila maaaring hayaang samantalahin ang paghina ng ating baryo. Magsipaganda kayo. Pulungin ang natitirang kalalakihang may kakayahang lumaban. Wika ni Mang Oscar. Ipinatawag ni Isigani ang mga kalalakian at sa tulong ni Tomas, nagsagawa sila ng gabi-gabing pagpapatrolya. Kasalukuyang nag-iikot sina Tomas at Isigani. Biglang naitanong ng binata ang tungkol sa bertud ng sungay ng sarangay na nakasuot sa leeg ni Isigani. Manong, anong pakiramdam na suot mong isang malakas na gamit? Sa totoo lang, hindi ko pa nararanasang magtanga ng ganyang kalakas sa bertud. Piruin mo, kaya niyang baliktarin ang nangyayari sa katawan ng pasyente. Sa halip na lumala ang sakit, gumagaling pa to. Wika ni Tomas. Sa totoo lang, Tomas, hindi ko lubos maisip na ganitong taglay na kakayahan ng bertud. Pero kagaya ng sinabi ko, hanggat may nararamdaman akong lakas, hanggat kaya kong gumalaw, hindi ako titigil sa pagtulong. Gagamitin ko ang lakas ay binibigay ng bertud upang tumulong sa mga nangangailangan. Tugon ni Isigani. Yan din po ang palaging sinasabi sa akin ni tatay. Hanggat kaya mong tumulong, tumulong ka. Huwag mag-isip o maghanap ng kapalit. Kahit anong mangyari, ialay sa Diyos ang kapurihan at karangalan. Muling wika ni Tomas. Napangiti naman si Isigani. Katulad ka nga ng ama mo. Mabuting tao si Tatang Jonas. Ang totoo, marami akong kalamang nagmula sa kanya na nagagamit ko sa panggagamot. Hindi na ituloy ni Isigani ang sasabihin. Bigla itong nakaramdam ng presensya ng isang nilalang sa lugar. Teka, mukhang malakas ang isang tumanong. Wika ni Tomas. Tama ka. Hindi nga biro ang lakas ng isang to. Ano sa tingin mo? Bertudes din ba kagaya natin? Tanong ni Isigani. Hindi, Manong. Sa palagay ko, isang uri ng aswang ang nakamasid sa atin ngayon . Wika ni Tomas. Hanggat maaari, huwag kang mauunang sumalakay dahil maaaring ipinagtatanggol lang nila ang kanilang teritoryo. Wika ni Isigani. Nauunawaan ko, Manong. Pag-uusap ng dalawa hanggang sa bigla na lang dinamba si Tomas. Dahilan para magpagulong-gulong ang dalawa pa ibaba ng bangin. Kagad itong sinundan ni Isigani at nang huminto sa pinakababa ng bangin ang mga ito, nakita niyang pilit na sinasakal ng nilalang si Tomas na nooy pinaglalabanan ang malakas na nilalang. Dali-daling tumalon pababa ng bangin si Isigani
direktang bumulusok sa likod ng nilalang. Dahilan para mapabaon. Dahilan para bumaon ang ulo nito sa putikan. Dali-daling tumayo si Tomas. Hinila ito sa paa. Sabay hampas ng nilalang sa malapit na puno. Mabilis na nakatayo ang nilalang. Nagkumahog na tumakas. Ngunit sa kasamaang palad ay nagawa itong habulin ni Isigani. Paulit-ulit itong sinuntok ni Isigani hanggang sa mawalan ng malay. Sinadya ng binata na wag itong patayin para dalhin sa baryo at tanungin. Kumuha ng baging si Isigani. Tinalian ang paa at kamay nito. Napakadulas ng katawan ng nilalang. Nababalot ng mabahong langis. Halos masuka si Tomas dahil siya ang ginawang tagabitbit ni Isigani. Pagkarating sa baryo, nagtayo ng krus ng kawayan si Tomas. Inilagay doon ng nilalang. Inantay ng mga itong magdatingan ang mga tao. Ilang sandali pa, isa-isang nagdatingan ang mga taga-baryo. Nagulat sila nang makita ang tanawin. Bagaman isang baryong pinamumugaran ng mga antingero ang lugar, hindi maikakaila na wala silang alam tungkol sa mga aswang. Ilang sandali pa ang nakalipas. Dumating na si Mang Oscar kasama si Tatang Jonas. Nakita nitong may galos si Tomas, kaya kagad nagtanong ang matanda. Anong nangyari sa inyo? Bakit puro galos ka, Tomas? Tanong ng matanda. Nakaengkwentro po namin yung nilalang na yan eh. Ako po'y napagdiskitaan. Mabuti na lang nandyan si Manong Isigani. Kung hindi, pinulutan na ako ng lintik na yan eh. Tugon ni Tomas habang binabato ng kahoy ang nilalang. Unti-unti naman itong nagising. Nang mapagtantong nakagapos ang kamay at paa, maging ang katawan ay kagad itong nagwala. Ngunit kahit anong gawin, hindi siya makalis dahil ang ginamit na panggapos sa kanyang katawan, isang uri ng matinik na baging na kung tawagin ay sampinit. Sa bawat pagkilos nito ay siya namang pagbaon ng mga tinik sa kanyang katawan. Bukod sa malalaki nitong tinik, may taglay ding lason ang sampinit na nagiging dahilan ng tuloy-tuloy na pagdurugo. Walang silbi ang pagpupumiglas mo dahil hindi ka makakalis dyan. Ang mabuti pa magsalita ka na lang. Ano ang kailangan nyo sa baryong to? Tanong ni Isigani sa nilalang. Huminto ito sa pagkilos. Tinignan ang binata. Wala akong sasabihin sa'yo, manggagamot. Tugon ng aswang. At dahil sa pagmamatigas nito, isang malakas na gupit ang tinanggap nito mula kay Tomas. Sige ha, mas gusto kong magmatigas ka. Alam mo bang, matagal nang hindi nakakatikim ng dugo tong latigo ko. Wika ni Tomas. Hinagupit niya pa ito ng ilang beses hanggang sa mapudpud na ang laman ng aswang. Hindi ka namin titigilan hanggat hindi mo sinasabi ang dahilan kung bakit kayo nandito. Muling wika ni Isigani. Tumawa ng malakas ang aswang. Napalitan ito ng mga hiyaw nang bigla siyang hagupitin ni Tomas. Kahit anong gawin niyo sa akin, wala kayong mahihita. At kung gagamitin niyo akong pain para lumabas sa mga kasama ko, pasensya na lang tayo. Dahil hindi sila mag-aaksaya ng lakas para iligtas ako. Wika ng aswang.
Huwag kang umasang gagawin ka naming pain para sa mga kasama mo dahil kaya namin silang hanapin. At mas lalong wag mong hihilingin sa amin ng mas mabilis na kamatayan dahil hindi namin yon bibigay sa'yo. Sige Tomas, ituloy mo lang yung paggagupit. Tugon ni Isigani. Talagang matigas ang nilalang dahil kahit halos lumabas na ang buto sa likuran, wala pa rin itong balak magsalita. Kaya naman dito na nakisali si Mang Oscar. Isigani, hindi na tama ang ginagawa nyo. Kung ayaw magsalita ng aswang na yan, tuluyan mo na. Hindi tayo mga hayop na panonoorin silang unti-unting mamamatay. Wika ni Mang Oscar. Lumapit naman si Isigani sa aswang habang bumubunot ng kutsilyo mula sa kanyang bewang. Isang tanong na lang, anong kailangan niyo sa baryo? Sa pagkakataong iyon, inilapit ng aswang ang kanyang bibig sa tenga ni Isigani. Maghanap ng pagkain. Matapos itong sabihin, kagad isinaksak ni Isigani ang punyal sa dibdib nito na naging dahilan ng agarang pagkamatay. Tay, pagkain ang dahilan nila kung bakit nandito ang kanilang angkan sa baryo. Tama ang sinabi nyo. Hindi magtatagal. Aatakin nila ang mga tao. Wika ni Isigani. Normal na reaksyon ng mga aswang sa oras na maubos ang kanilang pagkain sa isang lugar. Maghanap sila ng panibagong malilipatan, bagay na hindi natin may iwasan dahil bahagi ito ng kalikasan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tayo maaaring magpatalo sa kanila. Tugon ni Mang Oscar. Mabilis na kumalat ang pangyayari, maging sa Karatig Baryo. Para kina Isigani, ito ang pinakamabisang paraan para balaan ang lahat ng nasa paligid tungkol sa panganib na paparating. Matapos ang kaganapan, ilang araw ding kumalma ang sitwasyon. Nagpatuloy si Isigani sa panggagamot hanggang sa tuluyan na ngang lumala ang kanyang kalagayan. Sa pagkakataong iyon, pinagbawalan siya ni Mang Oscar na gamitin ang kakayahan mula sa sungay ng sarangay. Hindi mo maaaring gamitin ang kapangyarihan ng sarangay. Isigani, hinihigop nito ang enerhiyang nagmumula sa katawan mo. At kapag nagpatuloy pa ito, maaari mo yang ikamatay. Wika ni Mang Oscar. Ngunit wala sa isipan ni Isigani ang tumigil sa panggagamot. Dahil marami pa sa kanilang mga kababaryo ang hindi nalulunasan. Pasensya na tay, pero sa pagkakataong ito, hindi ako susunod sa inyo. Kailangan ng baryo ang tulong ko. At kahit buhay ko maging kapalit, walang problema. Siguro, ito ang kabayaran sa ginawa kong pagkakasala. Wika ni Isigani. Hindi, Isigani. Kailanman wala kang dapat pagbayaran. Kaya itigil mo ang ginagawa mo. Kung ayaw mong ako mismo ang gumawa ng paraan para pahintuin ka. Pag-uusap ng mag-ama. Kinabukasan, muling naging maayos ang pakiramdam ni Isigani. Pinili nitong pumunta kay Manong Tala upang sumangguni tungkol sa mga nangyayari. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, Isigani, kung saan mo ginagamit ang mutya, yun din ang singil sa iyo. Kagaya ni Luna, naghangad siya ng kapangyarihan gamit ang bertud ng sarangay.
Kaya kapangyarihan din ang siningil sa kanya. Ngunit sa kaso mo, ginamit mo ang sungay ng sarangay bilang pamalit buhay sa mga taong ginagamot mo. Kaya ito din ang singil. Pagpapaliwanag ni Manong Tala, alam ni Isigani na ito ang sasabihin ng matanda. Kaya kahit papano, hindi na siya nagulat sa mga nangyayari sa kanya. Hindi naman po ako nanghihinayang, Manong. Alam kong ginagawa ko ang tama. Kung ikakamatay ko man ang ginagawa kong pagtulong, tatanggapin ko yun ng buong buo. Tugon ni Isigani. Napailing na lang si Manong Tala sa mga sinabi nito. Sa buong buhay ko, ngayon pa lang ako nakarinig ng isang bertudes na iaalay ang buhay para sa kapakanan ng karamihan. Kakaiba ang iyong prinsipyo, Isigani. Humahanga ako sa iyo. Pero sa palagay ko, hindi pa ito ang tamang oras para magbuwis ka ng buhay. May napipintong panganib sa baryo at alam mo kung ano ang aking tinutukoy. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Last 2 episodes na tayo ng kwento natin. At kung gusto nyong i-upload na natin yung episode 4, comment lang na #game upload mo na yan. Maraming salamat.